Pitong empleyado ng isang travel agency ang inaresto matapos umanong itakbo ang abot sa 43 million pesos na ibinayad ng mga nag-a-apply para magtrabaho sa ibang bansa. Sagot ng dalawa sa mga suspect, hindi nila alam ang mga transaksyon at nadamay lang daw sila. May unang balita si James Agustin. Napasugod sa Project 6 Police Station ng QCPD ang mga naloko umano ng isang travel documentation agency sa Barangay Ramon Magsaysay, Quezon City. Sila mismo ang umaresto sa 5 babae at 2 lalaking empleyado ng travel agency. Ayon sa pulisya, mahigit 150 ang nagrereklamo. Sabi nila aabot sa 43 million pesos ang kabuang nabayad nila sa agency. Lahat sila umasa na makakapagtrabaho sa Poland, Canada, New Zealand at Australia. Meron pong 200,000 hanggang 300,000 na hinihingi po itong nasabing travel agency mula doon po sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho papunta po sa ibang bansa. Sila po ay nakatakda ng umalis, ay nakakancel yung flights at yung iba nga ay talagang wala na pong nagiging biyahe. Isa sa mga naloko ang 27 anyos sa si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Para daw sa kapakanan ng 2 anak, kaya nagdesisyon silang mag-asawa na mag-apply bilang cleaner sa Poland. Ang pangakong sweldo nasa 115,000 pesos kada buwan. Naengganyo kami doon sa rush nila kasi parang first week ng September, nag-apply kami, nag-down payment na kami agad. Tapos inassure na nila na makakalipad kami ng September 26. Talagang confident sila sa pagsalita nun. Nag-resign silang mag-asawa sa regular nilang trabaho. Ang masaklap, inutang lang daw nila sa kaanak ang 540,000 pesos na ibinayad sa agency. Nung nalaman namin yun, parang nanghina kami kasi paano namin babayaran yun? Saan kami kukuha ng pambayad ngayong wala kaming trabaho? Ang OFW namang si Mayet, hindi rin niya tunay na pangalan. Mahigit 2 dekada nang may karanasan bilang domestic helper sa Hong Kong at Malaysia. Mag-iisang buwan pa lang siya rito sa Pilipinas at naengganyo na mag-apply agad bilang housekeeping staff sa Poland. Maganda yung sahod. 100,000 daw a month. Tapos di tinanong ko po lahat kung paanong proseso. Ayun nga po, ang tamis ng mga sabi nila. Mga pangako. Ang problema, napilitan siyang isanlang ari-arian sa Pangasinan para lang may maipambayad na 270,000 pesos sa agency. Napakasakit. Hindi lang ako, halos kaming lahat kasi naisanla namin, hindi ko alam kung anong mga naisanla ng mga iba. Pero ako yung house and lot. Nadiskubreng peke ang visa maging ang kontrata na ipinakita sa kanila ng agency. Nakipag-ugnayan na rin ang pulisya sa Business Permits and Licensing Department ng Quezon City Hall at iba pang ahensya ng gobyerno. Sila po ay walang business permit na mag-operate dito sa Quezon City at yung pong ating verification sa POEA at sa Department of Migrant Workers ay kasalukuyan pa po nating inaantay yung resulta. Tumanggi magbigay ng pahayag ang 5 sa 7 na aresto. Ang 2 naman sinabing nadamay lang sila. Isa lang din po akong biktima, isa din po akong aplikante. Pero nagtatrabaho kayo doon? Hindi po ako lagi doon pag may sinaman lang po. Ako po yung driver, sir. Nadawit lang po ako sa pinaggagawan nila, sir. Pero alam niyo yung transaction nila? Hindi po, sir. Wala po akong alam. Hinahanap pa ng pulisya ang 2 iba pang sospek habang tumatayo umanong leader nakakulong na matapos maaresto dati sa parehong modus. Sasampahan ng mga sospek ng mga reklamong illegal recruitment at syndicated estafa. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.